Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan po natin ang ating bagong story, Part 1, na Iyatria. Biglang nagliwanag ang mukha ni Randy paglabas niya sa arrival area. Agad niya kasing natanaw ang misis niya sa hanay ng mga taong naghihintay sa labas. Mahal na mahal niya ang magandang asawa. Sabik na siya na muli itong makasama. Sa eroplano pa lamang kanina ay hindi na siya mapakali. After 2 years, ngayon lang siya nakauwi para sa isang buwang bakasyon. Tinitiis niya ang lungkot at hirap sa bansang Tanzania para sa kinabukasan ng 2 taong mahalaga sa kanyang buhay. Si Katrina, ang kanyang asawa, at si Danilo naman, ang kanyang ulirang ama. Sila lang ang tangi niyang pamilya. Matamis na halik at mahigpit na yakap ang salubog ni Katrina sa asawa. Mas mahigpit naman ang yakap ni Randy sa misis. Langhap niya ang bango ni Katrina at dama ang kabuuan ng magandang misis. 2 taon niya itong inaasam-asam. Sobrang namiss kita, Kat. Oo, talaga? Baka pinagpalit mo na ako sa African. Pabirong sagot ni Katrina. Hindi maalis ang tingin ni Randy sa magandang misis. Hindi rin lingid kay Randy ang mga kalalakihang panay ang sulyap kay Katrina. Hindi niya maiwasan ang magmalaki. Tay, gusto na. Sayang bati ni Randy sabay po sa 63 years old na ama. Mukhang hindi kayo tumatanda. Matikas na matikas pa rin kayo. Sabi ni Randy habang tinatapik-tapik si Danilo sa balikat. Hay naku mahal, maingat sa pagkain yan si tatay at napakatyagang mag-exercise araw-araw. Sabat naman ni Katrina. Ganun ba? Mabuti pa nga po kayo. Tingnan mo ko, mas malaki pa ang tiyan ko sa inyo. Ang biro ni Randy. Ayos lang ako anak. Salamat sa Diyos at ligtas kang nakarating. Seryosong salita ni Danilo. Sa restaurant, hindi maubusan ng kwento si Randy. Habang parang ahas namang laging nakapalupot si Katrina sa kanya. Minsan ay sinusubuan pa nito si Randy ng pagkain. Wow naman! Ang sweet talaga ng misis ko. Yan ang namimiss ko sa iyo eh. Ikaw lang ba? Miss na miss din yata kita, no? Tanong mo pa kay Mang Danilo. Matamis ang ngiti ni Katrina habang nakatingin sa biyanan. Matamang tiningnan lamang ni Danilo si Katrina. Matipid ang ngiti at may pait. Habang nasa kotse pauwi ng bahay, panay ang lambingan ng mag-asawa sa likuran. Basta, susulitin natin at hindi ako papayag na 1 beses lang tayo mamaya. Ang dami mo ng utang sa akin eh. Napalakas na bulong ni Katrina, sabay ng paghaplos kay Randy. Shh, marinig ka ni tatay. Nakakahiya. Sagot naman ni Randy. Hindi lamang narinig ni Danilo ang mga salita ni Katrina. Nakita rin niya sa salamin ang mga kapilihan nito. Pinili na lamang niya ang deadmahin nito at mag-focus na lamang sa pagmamaneho. Gusto sana ni Randy na tumabi kay Danilo sa harapan ng sasakyan. Pero sinabi nitong tabihan na lang niya ang misis at yung isang bagahe na lamang ang ilagay sa harapan. Pagkarating sa bahay, excited ay pinakita ni Randy ang kanyang mga pasalubong. Nasa living room silang 3 habang binubuksan ni Randy ang mga bagahe. Magkatabi si Randy at Katrina sa isang sofa.
Nakaupo naman si Danilo sa isang silya at nakaharap sa mag-asawa. Nakayuko ito habang tinutulungan ng anak sa mga bagahe. Nang mag-angat siya ng mukha, nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Si Katrina. Nakabukas ang mga binti at nakangiti. Nanunudyo ang tingin sa kanya. Wala namang kamalay-malik si Randy sa mga nangyayari. Nakatungo lang ito at abala sa paghahalungkat ng kanyang mga pasalubong. Mabilis na umiwas ng tingin si Danilo. Akmang tatayo sana ito pero napigilan siya ni Randy. Tay, eto tamang-tama sa inyo to. Sabay abot ng running shoes at may katernong jogging pants at sport shirt. Salamat nak, nag-abala ka pa. Mukhang mamahalin pang mga ito. Ang wika ni Danilo. Ay nako, basta kayo po. Teka, marami pa akong uwi para sa inyo eh. Mahal, mamaya na kaya yan. Magpahinga muna tayo at nang masulit natin yung buong gabi. Sabay kindat ni Katrina kay Danilo. Madali na tinignan ni Danilo ang manugang bago nagsalita. Oo nga naman nak, magpahinga ka muna at mahabang biniyahe mo. Ako na ang bahalang magligpit ang mga gamit mo. Ipaghahanda ko na rin kayo ng merienda pagkagising nyo. Sige po, pagod na nga rin ako eh. Pero mamaya ho iinumin natin ang Johnny Walker double black na dala ko. Masayang salita ni Randy bago sila pumasok ng asawa sa kanilang kwarto. Naiwan sa sala si Danilo. Pilit kinakalma ang sarili. Malalim ang iniisip ng magulo ang kaisipan. Ngunit dahil sa puyat at pagod, ay nakaidlip din ito. Pero agad ding naalimpungatan. Nagising sa ingay mula sa silid ng mag-asawa na mukhang abala na sa isa't isa. Hindi kinaya ni Danilo ang mga naririnig. Nagmamadali siyang tumayo at lumabas ng bahay. Sa maliit na terrace, naupo siya sa paborito niyang rocking chair. Nasa mukha ang labis na pagkabalisa, galit at hinagpis. Hindi malaman kung ano ang gagawin at ang sasabihin sa mga pangyayaring matagal na niyang kinikimkim. Gusto na niyang mawala sa mundo, kaysa harapin ang mabigat niyang suliranin. Narinig na niya dati si Katrina, na halos mabaliw sa pagtatampisaw sa kasalanan. Hinding-hindi niya malilimutan kung kailan at saan niya yun unang narinig. Wala pang 2 buwan nang makaalis noon si Randy. Umaga pa lamang ay umalis na si Danilo ng bahay para lakarin ang release ng kanyang pensyon. Ang paalam niya kay Katrina ay sa labas na siya magla-lunch at baka abutin pa siya ng hapon. Wala pa siyang kotse noon. Kare-retire niya lamang at nakapending pa ang kanyang mga benepisyo. Hindi niya inaasahan na matatapos ng maaga ang kanyang nilalakad. Naisipan niyang mag-take out na lang ng lunch para sa kanya at baka hindi na naghanda ng tanghalian si Katrina. Dahil sa traffic, pasado 1:00 na ng hapon nang makarating siya ng bahay. Sa akalang baka natutulog na si Katrina, hindi na siya nag-abalang kumatok. Ginamit niya ang dala niyang susi. Tahimik sa loob ng bahay. Agad niyang nilapag sa mesa ang dalang pagkain. Naghuhugas siya ng kamay sa kusina nang bulantangin siya ng mga kataga mula sa silid ni Katrina. Dahan-dahan naman, para kang gutom eh. Hindi agad nag-sink in sa kanya ang narinig. Bukas ba ang TV sa kwarto ni Katrina? Hilo na ba ako sa matinding gutom at kung ano-ano yung aking naririnig? Teka, si Katrina? Baka nagsasalita sa panaginip? Mga tanong sa isipan ni Danilo.
Ako bahala sa'yo. Di ka magsisisi. Promise. Gigil na boses ng isang lalaki. Teka, lalaki? Biglang tumigil ang lahat para kay Danilo. Namanhid ang buo niyang pagkatao. Dinig na dinig niya ang kabog ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Parang ang lahat ay isang masamang biro lamang. Wala sa sariling lumapit siya sa kwarto ni Katrina. Bagyang nakabukas ang pinto. Unti-unti niya itong itinulak. Bumungad sa kanya ang isang tagpo na buong buhay na tatatak sa kanyang isipan at damdamin. Nasa kama si Katrina. Nakahilata at halos mamuti ang mga mata sa tindi ng tinatamasa kasama ang isang lalaki. Ang Danilo? Gulat na sabi ni Katrina. Ano to? Bakit? Sino ka? Mga hayop kayo? Biglang tumayo si Katrina. Agad namang tumakbo sa sulok ang lalaki. Bakas ang sindak sa mukha nito. Bata pa ang lalaki. Sa tansya ni Danilo ay wala pa itong 20 anyos. Matangkad pero payat. Kayang-kaya niya itong gulpihin sa bugbog. Huwag, Mang Danilo. Huwag niyo siyang sasaktan. Akong may gusto. Ako ang nagyaya. Mahigpit na niyakap ni Katrina ang matanda kahit hindi pa ito nakapag-ayos ng sarili. Bitawan mo ko. Hindi bayolenteng tao si Danilo. Pero sa pagkakataong to, naitulak niya ng malakas si Katrina. Pati hayang bumagsak sa higaan si Katrina. Nabigla ang babae, kaya hindi na nagawang takpa ng sarili. Pawisan ito at hingal na hingal. Hindi maiwasang madako ang mga mata ni Danilo kay Katrina. Magbihis na kayo. Ikaw lalaki, lumayas ka na. Ayoko nang makita pa yung pagmumukha mo rito. Mapapatay kitang hayop ka. Lumabas ng silid si Danilo. Naninikip ang dibdib sa matinding puot. Pero pilit na kinakalma ang sarili dahil sa unang pagkakataon, pumasok sa isip niya ang pumatay ng tao. Saglit lamang ay kumaripas ng takbo ang lalaki palabas ng bahay. Bit-bit ang rubber shoes at hindi magkandatuto sa pagsusuot ng t-shirt. Kasunod na lumabas si Katrina. Bago pa makapagsalita si Danilo, ay mahigpit na siyang niyakap ni Katrina. Dama ni Danilo ang harapan ng babae. Matangkad si Katrina. Halos kasing taas niya ito. Patawarin niyo po ako. Nadala lang po ako ng kahinaan ko. Miss na miss ko na kasi si Randy. Hindi ako sanay nang walang katabi. Pumasok ka muna sa room mo at magbihis ka. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag. Mariing utos ni Danilo. Pero Mang Danilo, bilisan mo na! Sigaw ni Danilo. Mabilis na sumunod si Katrina. Ngayon lamang siya nasigawan ng ama ng kanyang asawa. Sa terrace, tiimbag nakaupo si Danilo sa kanyang rocking chair. Ito ang kanyang pampakalma kapag may mabigat siyang problema. Kapag may malalim na iniisip. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Paano kapag nalaman ito ng kanyang anak na si Randy? Baka hindi niya ito kayanin pang muli. Mahal na mahal niya ang nag-iisang anak. Gagawin niya ang lahat para maprotektahan ito. Si Danilo, lumaki siya sa simbahan sa Bulacan. Pinag-aral siya ng mga pari dahil hindi kaya ng kanyang lola na isa lamang tindera ng gulay sa palengke. Nag-iisa siyang anak at maaging naulila sa mga magulang. Malaki ang impluwensya ng simbahan kay Danilo. Natural lamang na naisipan niyang magpari. Tapos na siya ng kolehiyo at ilang taon na lamang upang ganap siyang maging pari nang napilitan siyang lumabas ng seminaryo. Binigyan siya ng 1 taon na leave. Wala kasing mag-aalaga sa kanyang lola na noon ay may cancer.
Pero hindi na siya bumalik sa seminaryo kahit pa namatay na ang kanyang lola. May trabaho na kasi siya sa isang sangay ng pamahalaan. Sa tulong na rin ng mga simbahan. Matalino at masipag si Danilo. Disiplinado at hinulma sa kagandahang asal ng simbahan. Kaya naging mabilis ang kanyang pag-asenso kahit pa gobyerno ito. Naging admin officer siya. Dito na rin niya nakilala si Lara. 32 na siya nang magpakasal sila. Mabait si Lara. Mainhin sa kilos at pananalita. Maasikaso at mapagmahal. Ulirang asawa at ina ni Randy. Nakabili sila ng isang maliit na bahay sa isang karaniwang subdivision. Tama lamang ang 2 kwarto nito para sa kanila. Napalaki nila ng maayos si Randy. Iminulat nila sa anak ang malalim na pananampalataya sa Diyos. Ang mabuting pakikitungo sa kapwa-tao. Napakaswerte ni Randy sa pagkakaroon ng mabuting mga magulang. Subalit ang maligaya at tahimik nilang pagsasama ay hindi nagtagal. Maagang binawian ng buhay si Lara. Noon pa man ay mahina na ang puso nito. Inatake ito sa bahay isang araw at hindi na ito umabot pa sa ospital. Malaki ang pinagbago nito sa buhay ng mag-ama. Nawala ang sigla ng dati nilang masayang tahanan. Ang labis na naapektuhan ay si Randy. Medyo emotionally weak ang anak niya at nahirapang makamove on. Pero walang sugat na hindi nahihilom ng panahon. Nakatapos ng kolehiyo si Randy. Nagkatrabaho. Umibig. Nasawi. Iniwan ng 2 taon na niyang girlfriend. Bumalik ito sa dating boyfriend. Nung araw na yun at sa unang pagkakataon, lasing na umuwi ng bahay si Randy. Lupay-pay itong inihatid ng 2 kaopisina. Umiiyak. Humahagulgol na parang bata. Matagal na nawalang nanggana pang mabuhay si Randy. Halos masiraan ng bait. Labis na nag-alala si Danilo para sa anak. Nangangamba at baka hindi na ito makarecover pa sa depresyon. Sa tulong na rin ni Danilo, unti-unting bumangon ang anak. Pero inabot ng maraming taon bago ganap na naghilom ang sugat sa puso ni Randy. At sa pangalawang pagkakataon, muli itong umibig at nagpakasal kay Katrina. Pag-aalinlangan at pangamba. Ito ang naramdaman ni Danilo nang unang dalhin ni Randy si Katrina sa bahay nila. Pag-aalinlangan sa pagkatao ni Katrina. May kagaspangan ng dalaga sa ayos, kilos at pananalita. Masasabing maganda, may appeal at pamatay ang magandang kurba ng katawan at legs. Maputi pero hindi mistisa. Tipong bastusin ang pagkaseksi at mukhang may kalandian. Pangamba para kay Randy. Napakabata ni Katrina. 6 na taon ang tanda ni Randy sa 20 anyos na dalaga. Pero mukhang mas matanda si Katrina kay Randy kung ang pagbabatayan ay ang karanasan sa buhay. Malaki ang agam-agam na baka muling masaktan ng anak. Pero nakita niya kung gaano kasaya ang anak. Kaya pinagdasal na lang niya na sana ay mali ang kanyang kutob at pagkakakilala kay Katrina. Pagkalipas lang ng 1 taon, ikinasal sina Randy at Katrina. Bumukod ang mag-asawa. Umupa ng maliit na bahay na malapit sa opisina ni Randy. Walang trabaho si Katrina. 2nd year high school lamang ang inabot nito. Madalas naman kapag linggo ay dinadalaw nila si Danilo. Nang magdesisyon si Randy na mag-abroad, kinausap nito ang ama na kung pwede ay doon muna si Katrina sa poder niya
para may makasama habang sila ay nag-iipon ng para sa pangarap nilang bahay. 2 taon ang kontrata ni Randy sa Tanzania, isa sa mga bansa sa Africa na may umayabong na ekonomiya. Tamang-tama naman, nakare-retire lang noon ni Danilo. Masipag at masinop sa bahay si Katrina. Ito lang ang may pagmamalaki niya sa manugang. Maasikaso din sa kanya. Kapuna-puna lamang ang pagiging burara nito at kawalang ingat sa kilos at pananamit. Maraming pagkakataon na nakikitaan ni Danilo si Katrina na halos litaw na ang buong kaluluwa sa suot na maluwag na t-shirt ni Randy. Madalas ding may ka-text at kausap sa cellphone, gayon bihira namang tumawag o mag-text si Randy sa asawa dahil nga magastos. Nagsimula na rin itong lumabas ng bahay, kasama raw ang mga kaibigan. Hindi naman ugali ni Danilo ang magtanong. Umuuwi naman kasi si Katrina bago pa magdilim. Hanggang dumating nga ang araw. Nanadatnan niya sa bahay ang lalaki ng manugang. Umiiyak sa sama ng loob si Danilo. Nang pumasok sa loob ng bahay, tinawag niya si Katrina. Nang lumabas ng kwarto si Katrina, suot pa rin ito ang puting oversized t-shirt ni Randy. Walang pang-ilalim, parang kampante na ito. Wala nang takot sa mukha. Bakit? Bakit mo ginawa yun? Anong kasalanan sa'yo ng anak ko? Nanggigigil sa galit si Danilo habang nakatitig sa mukha ng taksil na misis ng anak. Namimiss ko si Randy, Mang Danilo. Hindi ako sanay ng matagal na walang katabi. Buong tapang na nakatitig si Katrina kay Danilo. Ganun lang? May asawa kang tao. Anong klaseng babae ka? Hindi sumagot si Katrina. Kailan pa to? At sino ang lalaking yun? Pangalawang beses pa lang ho ito. Ate ko na hong kaibigan yun bago pa kami ni Randy. Matatag na salita ni Katrina. Kapal din naman ang mukha mo, no? Dito pa talaga sa kwarto ninyong mag-asawa. Hindi na ho ako makatiis eh. Ako ho yung may gusto. Iniisip ko naman na si Randy yung nagpapakasasa sa akin eh. Gimbali si Danilo sa klase ng pangangatuwiran ni Katrina. Tay, handa ho akong tanggapin kung ano man yung gusto niyong mangyari. Kung kailangan kong umalis ng bahay ay gagawin ko. Natahimik si Danilo. Pero sana huwag ho itong makarating pa kay Randy. Pahig ako magpagamit rin sa inyo kung gusto nyo. Malambing na salita ni Katrina, sabay kinuha ang kamay ni Danilo. Agad hinawi ni Danilo si Katrina na parang nakuryente. Anong klaseng babae ka? Malandi ka? Tay, uhaw lang yun. Katawan ko lang. Si Randy pa rin ang mahal ko. Hindi makapaniwala si Danilo sa sinasabi at ginagawa ng manugang. Anong klaseng tao to? Saan ba napulot ni Randy ang babaeng to? Huwag mo akong idamay sa kabubuyan mo. Mabilis na lumabas ng bahay si Danilo. Abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating istorya.